channeling your energy. Kung sa eksaktong sandaling ito ay napindot mo ang video na to, maaaring may mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Walang aksidente sa tamang timing. Huminga ng malalim, buksan ang iyong isip at puso at tingnan natin kung ano ang pinapakita ng cards para sa collective energy. Aquarius, may mga pagkakataong tahimik ang paligid pero ramdam mong may nangyayari sa likod ng hindi mo nakikita. Maaring may mga tanong kang hindi pa nasasagot, may mga taong iba pa ang ipinapakita sa harap mo kaysa sa tunay nilang nararamdaman, o may sitwasyong pakiramdam mo ay hindi pa lumalabas ang buong katotohanan. Sa reading na to, hindi natin hahanapin ang gusto nating marinig. Bubuksan natin ang sarili sa mensaheng maaaring makatulong sa pag-unawa sa kasalukuyang energy. Ako si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, gusto ko munang magbigay ng isang mahalagang paalala. Hindi ako ang unang nagme-message para mag-alok ng personal reading. Kung may account na gumagamit ng pangalan o larawan ko at sila ang unang nag-chat sa inyo, mag-ingat dahil maaring poser yun. Kung nais ninyo ng personal reading, kayo lamang ang mag-message sa aking official pages. Ngayon ay anyayahan natin ang ating guardian angels, spirit guides, divine creator at ang pinakamataas na liwanag. Naway ang mga simbolong lalabas ay maging malinaw, mapayapa at makatulong sa lahat ng Aquarius, Sun, Moon at Rising na makikinig sa reading na to. Ngayong Saturday, nasa ilalim tayo ng energy ni Saturn. Bagamat sa modernong astrology ay inuugnay ang Aquarius kay Uranus, si Saturn ang traditional ruler nito. Kaya ang araw na to ay tungkol sa maturity, disiplina, katotohanan at mga aral na unti-unting nahayag habang lumilipas ang panahon. Kung habang nakikinig ka ay may bahagi ng reading na parang tumutugma sa intuition mo o sa sitwasyong kinakaharap mo, maaari mong tanggapin ang mensaheng yon. Kung hindi naman ito ang kwento mo, huwag mong pilitin. Iba-iba ang ating pinagdadaanan at iba-iba rin ang timing ng bawat tao. Para sa mga nakikinig or nanonood na hindi naniniwala sa tarot o gusto mo lamang makinig, malugod kitang tinatanggap. Hindi kinakailangang paniwalaan ang bawat simbolo. Maaari mo itong gamitin bilang pagkakataon para magnilay at tingnan kung may bahagi ng mensahe na makakatulong sa iyong sariling paglalakbay. Ang sentro ng energy ng reading na to ay the Moon Reverse. Madalas itong sumisimbolo sa mga bagay na unti-unting luminaw matapos ang panahon ng pagkalito. Maari ring may mga information na matagal nang nakatago na nagsisimula ng lumitaw o mga sitwasyon na mas naintindihan mo ngayon kaysa noon. May ilan sa inyo na maaring napapansin na mas sensitibo kayo nito mga nakarang araw. Maaring kulang sa tulog, madaling mapagod o parang mas mabigat ang pakiramdam. Kahit wala namang malinaw na dahilan, ang ganitong karanasan ay maaring dulot ng maraming bagay. Kung nagpapatuloy o lumalala ang anumang pisikal na nararamdaman, mahalagang kumonsulta sa isang lisensyadong healthcare professional. Sa reading na to, tinitingnan lamang natin ang simbolikong energy, hindi medical na diagnosis. Ang susunod na energy ay nagpapakita ng isang taong unti-unting binubuo ang sariling buhay. Maaring ikaw ito o maaring may taong nakatingin sa iyo at napapansin ang mga pagbabagong ginagawa mo. Hindi man perpekto ang lahat, may mga bunga ng iyong pagsisikap na nagsisimula ng makita ng ibang tao. At dito pumapasok ang isang paalala, habang may mga taong tunay na masaya para sa iyo, posible ring may ilan na palaging nagtatanong tungkol sa buhay mo, sa trabaho mo o sa mga plano mo. Hindi dahil gusto ka nilang suportahan, kundi dahil gusto nilang ikumpara ang sarili nila sa iyo. Hindi ito nangangahulugang lahat ng nagtatanong ay may masamang intensyon. Paalala lamang ito na maging maingat sa pagbabahagi ng mga bagay na mahalaga sa iyo.
May mga pagkakataon na mas ligtas ang tahimik na progreso kaysa sa lahat ay alam ang bawat hakbang mo. Ipagpatuloy natin ang reading para sa Aquarius. Habang nakikinig ka, huwag mong piliting iangkop ang bawat mensahe sa buhay mo. Mas mahalaga ang sariling intuition mo. Minsan isang pangungusap lang ang para sa'yo at sapat na yon para magbigay ng bagong pananaw. May energy rito na konektado sa nakaraan. Hindi ito otomatikong nangangahulugang may taong babalik. Maaari itong tumutukoy sa isang alaala, dating pangarap, lumang project o isang aral na muling nagpapaalala sa iyo na mahalagang bagay. Kung may hinihintay kang tao o balita, maaring may pagkakataong marinig mo ang pangalan niya, may magkwento tungkol sa kanya o may sitwasyong magpapaalala sa iyo ng nakaraan. Hindi ito hudyat na kailangan mong balikan ang lahat. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang gusto talagang ituro sa akin ng karanasang yun? May isa pang energy na nagsasabing matagal nang gustong gumalaw ang isang sitwasyon. Posibleng napagod ka na sa paghihintay o pakiramdam mo ay matagal nang walang malinaw na direksyon. Ngunit ngayon parang may unti-unting pagising, hindi man mabilis, nagsisimula nang magkaroon ng kilos ang mga bagay na dati ay tila nakatigil. Kung napapansin mong mas madalas kang mapuyat, maraming iniisip o hirap makapagpahinga, gamitin mo rin itong paalala na pahalagan ang iyong kalusugan. Ang isip at katawan ay magkaugnay. Ang tarot ay nagbibigay ng simbolikong gabay, ngunit ang tamang pahinga at pangangalaga sa sarili ay mahalaga rin. May isa ring mensahe tungkol sa mga limitasyong minsan tayo mismo ang bumubuo. Maaaring iniisip mong wala ng ibang paraan, pero may mga pagkakataong ang takot ang mas malakas kaysa reality. Kung may desisyong matagal mo nang ipinagpapaliban, maaaring hinihikayat ka ng reading na tingnan ito muli sa ibang anggulo. Baka ang pintong hinahanap mo ay matagal nang bukas, ngunit hindi mo lang napapansin dahil nakatuon ka sa isang direksyon. Nakikita ko rin dito ang isang taong pagod na. Pero hindi sumusuko. Kung ikaw to, gusto kong sabihin na normal lang mapagod. Hindi mo kailangang maging matatag bawat minuto ng bawat araw. May ilan sa inyo na pakiramdam ay parang kayo ang laging inaasahan ng pamilya, kaibigan o katrabaho. Pero sino ang sumasalo ng pagod ninyo? Minsan ang pinakamalaking tapang ay ang pag-amin na kailangan mo ring magpahinga. May isa pang energy na gusto kong banggitin. Posibleng may mga taong mabait sa harap mo, pero iba ang sinasabi kapag wala ka. Hindi ito dahilan para maghinala sa lahat ng nasa paligid mo. Sa halip, paalala ito na piliin kung sino ang bibigyan mo ng access sa personal mong buhay. Hindi lahat ng nagtatanong ay may masamang intensyon, pero hindi rin lahat ng nakangiti ay tunay na natutuwa sa tagumpay mo. Hayaan mong ang panahon ang magpakita kung sino ang tunay na sumusuporta sa'yo. Habang pinapakinggan mo to, tandaan na ang tarot ay simbolikong gabay. Kung may mensaheng tumutugma sa iyong intuition at karanasan, maaari mo itong pagnilayan. Kung hindi naman, hayaan mo itong manatili bilang mensahe para sa ibang nangangailangan nito ngayon. Ang energy na to ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na matagal nang hinihintay ngunit tila hindi pa dumarating sa tamang oras. Maaring may desisyon kang ipinagpapaliban o may isang tao na matagal mo nang hinihintay na magsalita, humingi ng tawad o magbigay ng paliwanag. Pero ipinapaalala rin ng energy ng cards na to, which is the Judgment reverse, na huwag hayaang ang buhay mo ay umikot sa paghihintay sa gagawin ng ibang tao. May mga pagkakataong ang tunay na paglaya ay nagsisimula kapag pinili mong magpatuloy kahit wala pang lahat ng sagot. Kung may hinihintay kang balita tungkol sa trabaho, pera, dokumento o personal na usapin, maaring kailangan pa ng kaunting panahon bago maging malinaw ang buong sitwasyon. Samantala, ihanda mo ang sarili mo sa anumang opportunity na darating. At
May isa pang mensahe tungkol sa mga plano na tila naantala o hindi umusad ayon sa inaasahan. Minsan iniisip natin na kapag mabagal ang takbo ng mga bagay, ibig sabihin ay mali na ang direksyon. Ngunit may mga pagkakataong ang delay ay nagbibigay ng pagkakataon para maging mas handa tayo. Kung may proyekto kang gustong simulan, negosyo, paglalakbay o bagong hakbang sa buhay, huwag mawala ng pag-asa kung hindi pa ito nangyayari ngayon. Ang tamang timing ay hindi laging pareho sa timeline ng nasa isip natin. Ang unang oracle card ay Treasure Island. Napakaganda ng message na to. Pinapaalala nito na may mga biyaya at opportunity na maaring papalapit na kahit hindi mo pa sila nakikita ngayon. Excited ako. Hindi ito nangangahulugang bigla na magiging perpekto ang lahat. Mas ipinapakita nito ang bawat maliit na hakbang, bawat natutunan mo at bawat pagsubok na nalampasan mo ay bahagi ng paglapit mo sa mga bagay na tunay na mahalaga para sa'yo. At ang huling oracle card mo ay Community. Isa itong paalala na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. May mga taong tunay na sumusuporta sa'yo kahit minsan ay tahimik lamang sila. Kasabay nito, hinihikayat ka rin ng card na maging mapili sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang tunay na community ay hindi nasusukat sa dami ng nakapaligid sa'yo, kundi sa mga taong nananatili kahit wala silang makukuhang kapalit. Aquarius, ang pinakamalaking tema ng reading na to ay ang paglipat mula sa pagkalito tungo sa mas malinaw na direksyon. Unti-unti mong nakikita kung sino ang totoo, alin ang mahalaga at anong mga bagay ang karapat dapat mong paglaanan ng oras at lakas. Kung may mga taong palaging nagtatanong tungkol sa buhay mo, sa mga plano mo o sa mga tagumpay mo, hindi mo kailangang ibahagi ang lahat. May mga pangarap na mas mabilis lumalago kapag tahimik muna itong inaalagaan. At kung naghihintay ka ng magandang balita, isang pagkakataon o malinaw na sagot, gamitin mo ang panahong ito upang ihanda ang sarili mo. Minsan ang paghahanda ang bahagi ng biyayang hindi agad natin napapansin. Kung may bahagi ng reading na nag-resonate sa iyong intuition, isulat sa comments ang salitang treasure bilang simbolo na handa kang tanggapin ang mga opportunity at biyayang naaayon sa iyong landas. Kung hindi naman ito nagre-resonate sa iyo, ayos lang. Hindi pa pare-pareho ang ating kwento at hindi rin pare-pareho ang ating timing. Kunin lamang ang mensaheng nakatulong sa iyo at iwan ang hindi para sa iyong sitwasyon. Maraming salamat sa iyong oras. Ako si Astro Luna Quest. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang Zodiac Tarot readings, planetary energy guidance at astrology content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli, naway gabayan kayo ng liwanag, karunungan at kapayapaan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.